kayang-kaya ninyong ipasa ang CELPIP English Test, kailangan lang ninyo ay preparation and focus. Yan ang nakukuha kong idea mula sa ating guest na si Carol. For 1 month po, nanood lang ako ng mga YouTube videos. So, dalawa lang yung pinanoodan ko. Yung mismong YouTube ng CELPIP at saka kay Mad English TV. Kakukuha lang po ni Carol ng CELPIP test. Ang CELPIP ay ang Canadian English Language Proficiency Index Program. Isa po yan sa accepted na English test sa Canada Immigration. And more of that, ang ikukwento sa atin ni Carol dito sa kabuuan ng ating video. Kaya stay tuned! Hello and welcome back. Si Ate Menchi muli ito, and today another topic about preparation if you are coming to Canada. Kung gusto nyo ang ganitong paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa mga dati na nating mga subscribers. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Gusto ko lang po salamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Rad Dar, kay Joy, Gabriel X, Specto H, kay Nani, Erwan Villanueva, kay Marjorie Ramos, kay Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, kay Ninette Lapira, Neri Castro, Marciano, and Nimpa. Salamat po. Ngayon, let's go straight sa ating topic. Nag-invite ako ng guest. Katatapos lang niyang kumuha ng CELPIP test. Ang CELPIP ay isa sa 3 mga English test na accepted ng Canada Immigration. One is IELTS, another one is CELPIP, at ang number 3 ay yung bago na Pearson Test of English. Si Carol po, ang kinuha niya ay CELPIP. Ang mga tips na ibibigay niya sa inyo ay makatutulong para maipasa ninyo ang CELPIP test at makakuha ng mataas na score. Pero ang nagigets ko nga po sa kanya, ang kailangan talaga ay good preparation at saka po ang focus and stay focused. Ayun. Take note, hindi po pwedeng i-divulge ni Carol ang mga actual na test questions sapagkat meron po siyang waiver na nagsasabing hindi pwedeng i-share ang mga actual na test questions. Yung mga examples na bibigay niya sa atin, guys, ay mga galing sa mga review na na-encounter niya. Okay? So, ito na po ang ating panayam kay Carol. Hi, Carol. Hello po. Yan. So, bakit mo napili ang CELPIP? Yung dalawa ko pong kasing kapatid ay nag-take na. So, according to them ay kaya ko din. Okay. Paano ka muna nag-prepare for the test? At gaano katagal yung preparation? So, for 1 month po, nanood lang ako ng mga YouTube videos. So, dalawa lang yung pinanoodan ko. Yung mismong YouTube ng CELPIP at saka kay Mad English TV. Siya po ay isang YouTuber na nakakatulong sa mga nagre-review na katulad. Yan din ang ni-review ni ate ng sister mo noon at ipinasa sa iyo. Recommended. Pwede rin yung panoorin, guys. At marami pang iba na mga YouTuber na libre. Marami po. Libre naman. Okay. So, okay. Gaano katagal lang yung preparation? 1 month? 1 month po. 1 month na araw-araw? Nanonood ako. Kada araw, at least 1 hour na nanonood lang ako ng mga YouTube videos. 1 hour ka nanonood. Okay. And then, ano yung iba pang makikita mo doon sa YouTube ng CELPIP? May review? May review din, may mga tips sila. Meron na silang mga playlist. So, may playlist na lang para sa listening, reading, writing, tsaka speaking. So, yun lahat pinanood ko. And then, one time, nakaabot ako ng kanilang, live, sa mismong CELPIP. Nagla-live sila. Nagla-live sila. Wow! Anong pinag-usapan sa live? Yung mga tips po, tsaka yung kung ano yung target ninyong score. So, meron silang mga sample. Halimbawa sa sample nila sa speaking, meron silang ipapakinig na audio ng mismong test taker na para magkaroon ka ng idea. Okay. So, that's preparation, guys. Araw-araw siya nagre-review. May mga mock test din dyan. Mismong website ng CELPIP, may mock test. May mock test. Free mock test. Ibig sabihin po, may mga question doon na pwede mong sagutan mismo, tapos bibigyan ka ng score? Yes po. Para sa reading at listening, after mo nung mock test para doon, may score ka nang makukuha. So, mafe-feel mo kung kaya mo na. Yeah. May idea ka na. May idea ka na kung kaya mo na because of the mock test. Parang actual na po test. Okay, so, preparation and then registration. Paano magpa-schedule ng test? Okay, so nagpunta lang po ako sa website ng CELPIP. CELPIP.ca.
So, doon tumingin lang ako ng mga schedule na available. So, nag-registered ako a week before. A week before the test. So, Apo. sa palagay mo, ready ka na. Kaya, malapit na po yung pinili niyang petsa. Siya po yung nasa Toronto ngayon. Kaya dito siya nag-test. Kung nasa Pilipinas, papaano kaya mag-register? Parang nakita ko, hindi ko lang din po sure na dalawa lang yung nila, test center. Oh. Manila at Makati lang yung lugar. So siguro po medyo matagal magpa-register na. Okay. Mag-register kayo ng malayo-layo Opo. pa yung test ninyo para hindi kayo maubusan ng slots. Kasi po dito sa Toronto ay maraming Opo. testing centers na hindi kayo maubusan. Kaya 1 week before siya nagpa-schedule. Okay. So, ano yung hinihingi pag nag-register ka? Yung sa akin passport. So, ilalagay mo yung passport number. Passport number? Apo. Mag-create ka ng account, di ba? Yes, apo. So, magkakaroon kayo guys, magawa kayo doon ng account nyo, pangalan ninyo, passport number nyo, etc. Apo. Hindi mahirap? Madali lang po. Okay. Usually, mga lang, address, cellphone number, email nyo. Email address. Apo. Ang email address kailangan yung hindi biro-biro na email, yung professional email address, guys. Ayun. Magkano ang fee? Dito po yung pag-take ko ay almost $320 Canadian dollar. 320 Canadian dollars. Iba-iba pala po ang price. Merong nag-share sa atin from Saskatchewan province na 280 Canadian dollars. At sa Pilipinas ay parang mas mura pa. Apo. So, malalaman nyo lang guys pag kayo nagpunta sa website ng CELPIP. Okay, so, nag-review ka na, ready ka na, sa palagay mo, nag-register ka na, and then you go to the testing center. Ano ang iyong makikita sa testing center? Hindi ba nakaka-nervous naman? Hindi naman po. So, pagpasok mo, meron pong waiting area. So, doon lang kayo lahat na mag-test taker. And then, pag yung mga nakaupo, sunod-sunod ng tatawagin, papakita nyo para sa akin po ay passport booklet ang dala ko. So, yun ang ID mo? Yes, opo. opo. ID mo. Then, ko-confirm lang na ikaw, tapos yung address mo, telephone number, then check kung may mga dala kang iba. Then, pasok ka na po. I-assist ka po sa iyong assigned seat. Yung sa po ay cubicle, ang may harang lang is yung sa monitor nyo. Pero kayong magkakatabi ay magkakakitaan. Tabi-tabi kayo. Magkakakitaan. So, distraction yun. Yes, opo. Okay, so expect nyo guys yun, posibleng may distraction. Dapat nakafocus kayo at baka masira ang inyong concentration because of that. So, at least prepared yung isip natin. And then, naka-headset kayo. Apo. Naka-headset kayo. Yeah, naka-attach yung mic niya. And then, before mag-start, ipapatest naman yung microphone kung nagana at kung nakikinig nyo yung So, ito po ay computer-based ang Yes, CELPIP. lahat po. Ayan, 3 lahat. hours in one sitting. 3 hours ang kabuuan po ng test at lahat computer, walang tao. Unlike in IELTS na may tao kayong face-to-face. Mas gusto mo ba itong puro computer? Para po sa akin, lalo sa speaking. Kasi ako, tulad ko po, hindi pa ako confident na may Kausap kang tao. Opo. So, para sa akin, okay itong CELPIP. Baka islang-islangin ka niya. Ang CELPIP, sinasabi nila, Carol, na ang CELPIP daw ay mas tailored sa Canadian day-to-day conversation. Apo. Is it true? Napansin mo yun? Yes po. Doon napanood ko din kay sa Mad English TV. So, inano niya na lahat naman ng tanong sa CELPIP is tinetest lang para kung kaya mong halubilo dito sa Canada. Kung paano ka makipag sa Usap sa yes, tao. opo, using English. Ibig sabihin simple. Opo. Anong format ang pinili mo ba for this test? Is it General po. CELPIP General. CELPIP General po ang requirements sa Canadian. Para po dun sa pathway na tina-target ko. Okay. So, hindi pa yan yung citizenship? Ay, hindi pa po. Okay. So, this is for application, guys. Sa iba't ibang programs ng Canada, it's the CELPIP General. Merong isa pa CELPIP LS. So, don't get the yun ang LS pala ay para sa citizenship Apo. na. Paano gawin? Saan nagsisimula? Ang una po ay listening, reading, writing, at ang last ay speaking. Okay. So, magsimula ng listening. Paano ginagawa yung listening? Sa listening po, meron ka lang na papakinggang audio passage. And then, after nung i-play ng audio passage, one time lang po piniplay. So, dapat ay pakinggang maigi. Okay. So, after nun, meron nang lalabas na tanong. Multiple choice naman siya. So, right-click lang. Okay.
So, listening, mayroong boses or tao na nagsasalita. Boses po, opo. Boses lang, walang tao? Wala po. Wala, okay. Boses lang. Pwede ba mag-take note? Pwede po. Provided po nila ang papel at ballpen. Okay, so binigyan kayo ng papel earlier at saka ballpen. Hindi pwedeng dala mo. Hindi po. Pwede, baka may Baka may nakasingit. nakasingit. Kudi ko doon, ano? Okay, so pwede kang mag-note kung ano yung sinasabi ng Yes computer. po, opo. And then mamaya tatanungin ka na niya. Mhm. So, ang sagot ay multiple choice. Opo. Nandun na po yung sagot, pipiliin nyo na lang the best answer. Ayan. Okay, that is listening. Opo. Ilan yung tanong sa listening? Check mo sa iyong kodigo. Ay, may kodigo po siya. For the Ang interview. listening po ay 6. 6 tasks Opo, ang 6. listening. Okay, so sa palagay mo, okay ba nung nagtetest ka? Alam mong okay, kinakaya mo? Apo. Kinakaya niya, kinakaya niya guys. Yung first Yung mga unang part po ay medyo madali. So yun din po yung sabi dun sa napanood kong mga videos na as much as possible, yung mga unang part dapat ay i-sure na tama. Kasi yung mga medyo pahuli, mahirap na. Okay. Pahirap. So that is listening. And Opo. second is Reading. reading. Okay, ano namang ginawa doon sa reading? So sa reading po ay, dito sa left part, may babasahin ka lang na yung iba may nasa 2 paragraphs, may 3 paragraphs. Then dito sa kabilang side, andun yung question. Okay. So, ang kagandahan po ay nakikita mo sila parehas. So, pwede mong... hindi ini-exit Hindi yung, po, hindi. yung binabasa. Nandun lang siya. So, it's a test ng kung anong naintindihan mo sa binasa mo. At naka-still siya doon Yes, sa opo. kabila ng computer, guys. Nandun siya. Hindi inaalis. Hindi po, nandun Tapos lang. may mga question doon. So, pwede kang mag-look back doon sa ano. Ilan yung tanong na ganon? 6 po sa Reading. Reading. 6. Okay. So, kinaya pa rin. Apo. Kinaya. Then, kasunod na ng reading. Writing. Writing. Okay. Ano naman ang ginagawa sa writing? Sa writing po ay merong dalawang task. Writing an email, tsaka yung survey. Writing an email, kung paano ka gagawa magko-compose ng email Yes. for a certain person. Apo. At saka yung isa ay Survey. survey. Okay. Yung writing an email, guys, ay practicein ninyo yan sa bahay. Yung paano gumawa ng sulat. Tsaka yung pag-type na medyo mabilis. Ano ang topic doon sa writing an email? So, ay yung mga napanood, yung isang napanood kong pre-practice ko po sa is yung kumain sila sa isang restaurant. So, hindi nagustuhan yung food tsaka yung service. So, dahil wala yung restaurant manager yung time na yon. So, kailangan mong mag-email para mag-complain. So, doon naman po sa writing an email, may nakalagay kung ano dapat yung nilalaman ng email mo. May instructions na Yes, doon. opo, na dapat yun ang nilalaman ng email mo. So, yung pong example ni Carol na binibigay sa inyo ay wala sa test. Opo. Kasi po, meron siyang pinirmahan na confidentiality clause na hindi niya pwedeng i-divulge kanino man ang mga tanong doon. So, ito pong kinukwento niya ay mga review questions. So, you will write an email to the manager of the restaurant saying na nagko-complain ka. Apo. Ayun. So, tapos sa bandang huli, nakasulat din pala guys doon kung ano yung laman dapat ng sulat mo. And then, dapat alam niyo yung how to compose a letter, no? A letter na, Dear Miss Restaurant Manager, Dear Ma'am or Sir, tapos yan, etc. Tapos lahat yung content na hinihingi, i-content nyo doon. And then sa dulo ay, truly yours, sincerely yours, and then your name, Carol. Okay, yun dapat, no? So, ang maganda sa selfie pala po, ay nakita mo yan during the review lahat. Opo. Yan. Ano pa yung isa? Writing a survey. So, yung isa ding napanood ko ay, isa siyang tenant sa condo. So, yung management, nagso-survey kung ano yung need pang i-improve. Kung ipapaayos yung elevator or magdadagdag pa ng amenities. So, yun, pipili ka dun sa isa dun. And then, dapat dun sa survey, kailangan mong ma-improve yung advantage ng pinili mong choice. Yun ang nilalaman dapat. Okay. So, my tip guys, meron silang hinihingi na gusto nilang makita. Dapat ilagay nyo yun. How long? How long is the... Yung sa email po ay 27 minutes and then yung sa survey ay 26. Yun na yung length of time. Apo. What about the words? 150 to 200. Okay, kailangan guys ay maisulat nyo yung, makompose nyo yung sulat ng 150 to 200 Apo. words. At may counter. Yes, meron dun sa baba. So, hindi na kailangan magbilang. Bilang. Yes.
Kala ko, bibilangin ko pa isa-isa. Mauubos na. Dear Madam, bibilangin ko 1, 2, 3, 4, 5. Maubos ang oras na. So, may counter na pala sa baba na nagsasabi kung naka 200 or 150. 150 is good enough hanggang 200. Ginaganahan ka pa, punuin mo pa hanggang maka 200. Baka mas marami ang score pag 200. Punuin nyo guys, punuin nyo ng 200 words. No? Ayun. Ang kasunod na niyan ay? Speaking. O, yung last na tayo. Yes, agad. Ang bilis naman. Pero 3 hours ha? 3 hours, no in break. Yes. No break guys, ang 3 hours nyo na test. Kung gusto mo mag-break, babawasan sa oras mo. Tuloy-tuloy po yung oras. So, baka may mamiss kang part ng exam mo. Siyempre, kung... Kasi hindi siya mag-stop. So, bago pumunta, dapat like, busog kayo at kayo ay rested, relaxed, at naka-washroom na kayo, tapos ready na in 3 hours. Okay, yung last, ito yung speaking. Ito ba ang pinakamahirap ang speaking? Para po sa akin. Dahil kailangan ka nang magsalita ng Yes, words. opo. The words should come from your mouth. Ito po sa IELTS ay may tao na magpapatest sa'yo. Sa IELTS, guys. Pero sa CELPIP, wala. Computer lang. Magbibigay. May tao ba dun sa computer? Wala po. Tanong lang mismo. Okay. So, pagdating po ng speaking, gaano katagal ang speaking? Hindi ko po na total yung time, pero meron siyang 8 na task. So, bawat task... 8 tasks? So, bawat task, yung 6 ay 60 seconds, 1 minute. Yung dalawa ay 90 seconds. Okay, so 6 ay tigwa 1 minute. Yes, apo. At yung dalawa ay 1.5 minutes, Apo. 90 seconds. Ganun kahaba yung sasalitain mo. Ayun. Okay, so example, halimbawa, bigyan mo kami ng sample, Carol, yung mga nakita mo sa yung review. mga napanood ko po sa YouTube na ni-review ko ay mag-aano ka ng past experience mo. It's either travel with your family or friends. So, dun iikot yung buong time mo. O, isa-isa. Opo. Isang tanong muna. Yes po. Okay, task 1, halimbawa. Halimbawa, task 1 po. Describe your travel experience with your family. Opo. Ayun, so, magsasalita ka na doon. Ang tip namin sa inyo guys, give a general statement, isang sentence that covering everything, tapos kasunod ay yung mga supporting na description mo. Dito guys, ay hinahanap nila yung descriptive words, no? Yung mga adjectives. Ayun, lesson yun na adjectives. Adjectives are words that describe something. Ayun. So, gusto mong makita ng CELPIP kung paano ka mag-describe, kung gaano ka kasaya sa travel. My travel with my family in Baguio City was very amazing and a good family bonding. Something like that, no? Tapos kasunod na mga sentence mo yun, yung family bonding, etc., etc. In 1 minute. Yes po. Kailangan may masabi ka in 1 minute. Titingnan siguro yung dami ng sinabi mo. Opo, tsaka how you describe? Opo, tsaka maximize lang yung time and then wag masyadong mabilis kasi baka hindi na maintindihan. Okay. And wag naman masyadong mabagal. Dahil baka nire-rate ka din niya yung bagal, ano? Tsaka dapat kung yung sinasabi mo ay happy, dapat yung tono mo masaya din. Okay, may expression ka rin. Yes. Our trip to Baguio was very amazing. Nakangiti ka pang ganun, ano? There's a horse in Burnham Park. Yung mga ganun, no? Diba? The view is beautiful. There are lots of trees and the landscape is ganyan. Oh, diba? Oh, yun. So, express yourself in 1 minute or 1.5 minutes. So, bale, 8 yun? Apo, 8. 8 guys, yung question na yun na magkukompose ka ng 8. Yan. Then, last na yun. Apo. And then, meron din siyang magbibigay ka ng advice. Doon sa pinag-aralan kong mga videos ay magbibigay ka ng advice sa friend mo. So, dapat pag sa actual exam, sa speaking, dapat yun sa kung friend ang iano mo, mag-isip ka ng name. Yun, yes, opo. Okay. Iaano mo siya with name. Kung halimbawa sa family mo, kung uncle mo, dapat with name. Sa family, dapat with name. Isang tanong lang yun, yung with name, yung friend. So, there's one question na may advice ka sa iyong friend. So, sasabihin mo ang pangalan ng friend. Yes, make believe na lang yung iba kung wala kang, hindi mo maisip. Kung ano yung maisip mo una. Oo, yun na yun. Oo. Yun, basta dapat ay relax kayo, no? Para naisip nyo pa yung lahat. Yun. So, ano yung mga naging problema mo so far doon sa exam? Yung sa speaking ko po kasi, yung sa una,
the task 1. So, may tanong na, nag-speaking na ako. So, tapos na siya, no? So, may nag-pop up siya na hindi nagana yung microphone ko. Oh. So, pag gano'n naman po may problem, raise your hand lang, then lalapit na yung proctor sa'yo. So, ini-post ba niya ikaw or what? Hindi siya hindi nagtuloy para sa task 2 yung ano ko kasi may problem. So, inayos lang ng proctor and then nag-proceed na ako sa Ay, yung task 2. task 1, hindi mo natapos. Inulit ko po. Inulit mo? Ako. Oh, okay. Baka doon ka nagkaroon ng na-observe ka na bakit hindi ka nagsalita. Ako, kala nila hindi ka magaling magsalita. Nagkaroon siya, guys, ng technical problem sa microphone. Kaya medyo na-delay ang kanyang speaking answers. Yun. Pero kagandahan naman po ay nagpa-pop up sa monitor kung may problema. Kung hindi nagana yung microphone. Hindi ka nagpanik? Na nakita Hindi mo, naman po. wala akong microphone. Nagtaas lang ako ng kamay kasi ando lang ako po sa may pinto yung ano eh. Yung proctor mo. Okay. And then, yung environment, hindi ba naka-apekto sa'yo? So, dahil po ako ay nagpa-practice sa bahay na ako lang, pagtulog na yung mga tao sa bahay. So, hindi ako sanay sa maraming tao. Opo. Tsaka sa medyo may ingay. So, doon ako na sa speaking. Na-distract ka? Yes, opo. Kasi katabi mo, nagsasalita Bigla din nagsalita. sila. Oh, yun guys, ang isang maliit yung lugar. Tabi-tabi kayo sa cubicle at nagkakarinigan kayo. Syempre gusto. Opo. Yun. So, be mindful guys. Kung maraming neighbors, huwag nyo silang pansinin. Focus. Yes. Focus. Okay. Yun. So, mahirap o madali? What do you think? Para po sa akin ay medyo mahirap. Pero dun naman po sa mga hindi nagmamadali, mas magandang medyo mahaba yung preparation. Huwag 1 month lang. Yes po. Unti-untiin nyo guys na reviewin na. Kung wala naman kayong hinahabol na schedule. Gaano katagal ang validity ng test? Ang CELPIP po ay 2 years. 2 taon yan. Apo. So, pag lumabas, within 2 years, pwede mong gamitin sa Apo. iba't ibang mga immigration program sa Canada na iyong applyan. So, i-reveal natin. Gaano katagal bago dumating yung result? 3 to 4 days. Yung sa akin po ay na-receive ko siya ng 3 days. 3 days, andyan Apo. na. Saan darating ang result? Sa CELPIP account. O nung nag-register ka, ay nag-create Yes po, ka ng yes. account. Apo. So, walang email, ganyan. May na-receive akong email, tapos need ko lang i-open yung CELPIP account ko. Okay. So, sa self account nyo, guys, lalabas yun. At ito ay, pwede nyo i-print. Yes po, downloadable. Wala na po ngayong ibinibigay na copy, hard Wala. copy. So, i-download na lang nyo at saka ipaprint Apo. kung kailangan nyong gamitin for something else, no? Okay, so, reveal, Carol! Ano nakuha ni Carol? Mahirap din daw po. Pero sabi nila, mas madali-dali ang CELPIP kaysa IELTS. Hindi natin totally mai-compare kasi isa lang ang Opo. kinuha niya. Tapos, ano pa ba? Dahil 1 month lang siya nag-review, tapos kumuha na siya ng test, confident na siya. Pero anong nakuha niyang result? Okay, reveal. Sa listening, 8. Good? Very good. Actually, 8 is very good. Reading ay 7. Good pa rin. Very good pa rin. Writing ay 7. I think ay 7. Very good pa rin. Speaking ay 6. Speaking ay 6. Very good pa rin. 4 lang guys ay pasa na sa ibang mga programs dito sa Canada. Ano ang average? 7. The average is 7. Yes. Very good. So, nagbunga yung kanyang preparasyon niya guys. 1 month pero araw-araw siya nagre-review at nagma-mock test siya. Inoobserbahan niya kung kaya na niya. At sa palagay niya, kaya na niya, kaya nag-test na siya. Nervous ka ba? Nung una po, nung ako po naghihintay po, pero nung nandun na, hindi na. Kasi parang ang goal ko ay gusto ko nang matapos. Oo nga naman, totoo. At saka nag-prepare ka naman talaga. Ayun. So, thank you and congratulations. Salamat po. Ayan. At good luck sa inyo na mga kukuha po ng English test. It could be CELPIP, it could be IELTS, it could be Pearson test. Sana maipasa ninyo ang inyong mga goal na score. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, guys, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. Pwede rin mag-join and be a member of this channel.
Gusto ko lang po salamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Rad Dar, kay Joy, Gabriel X, Specto H, kay Nani, Erwan Villanueva, kay Marjorie Ramos, kay Marjo Jumento, Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, kay Ninette Lapira, Neri Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. See you again. Bye everybody. This is Ate Menchi from Toronto, Canada. Bye!